Yo! Ako si Zaki at eto na naman ang panibagong episode ng Zaki Reacts. Ang papanoorin natin ngayon ay hindi muna Flip Top Battle League, hindi muna galing sa Flip Top. Meron akong nakitang video dito kahapon na matagal ko nang inaabangan. Hindi ko alam bakit ngayon lang na-upload. Pero may napanood ako dating clip nito na nagdulot ng excitement sa akin. Ang kaso hindi ko mahanap yung full video. Hindi ko alam bakit ngayon lang lumabas. At eto na, mula sa Liga ng Pasiklaban, Durugan 2. PDD? What the fuck? Pasiklaban, Durugan 2? PDD? Come on. MZite versus 6 Threat. Ang dami ko na naman sinabi, no? Pero, yeah! Ang liga na to ay parang small league nila sa Taiwan. Basta sa pagkakaalam ko sa Taiwan to. Lumaban na rin dito ata sila Mots, sila K-Ram, basta naparod sila Manda Baliw. At si Romano ata bago siya yumao ay lumaban muna sa Taiwan. Kaya hindi ko napapatagalin pa, hindi ko nadadagdagan ang aking mga sinasabing kabulastugan. Simulan na natin agad. Nag-usap na silang dalawa. Mauna sa MZite. Ito yung enigma ng Taiwan. The Taiwanese enigma. Unang buga, para kang MZite. Pahinga natin. Sorry to interrupt you. Pwedeng wait. Paki-follow mo muna ako sa aking FB page. Salamat, Chad, para sa unang buga. Get? Yes! Siya nga pala si 6 Threat. Ang ika-anim sa 8 humpak. Sa kanilang 8, nasa Davao yung 3. Siya, si Terdy, tsaka si Sak. Mga talagang nakakamangha. Kung sino man na matutukan, sigurado na tumba. Bukod sa mga magkakatugma, puta magkakamukha. Huwag ka masyadong mayabang. Baka nakakalimutan mo, dayo ka lang dito. Hindi ka lang... Yung sarcasm sa battle rap, ano talaga no? Essential. Minsan nagiging punchline na nga yung ganun Dayo ka lang dito, samantalang pareha silang dayo. Baka nakakalimutan mo, dayo ka lang dito. Hindi ka lang... Dayo ka lang dito. Hindi ka man laging paborito. Second time ko na sa Taiwan. Papunta ka pa lang. Galing na ako dito. Totoo yung sinasabi ni MZite na sa pagkakaalam ko, hindi nga alam pangalawa. Ilang beses na yan si Zite sa mga ganyan Kaya ayusin mo to, bay. Huwag mo kong sagarin ngay. Baka maranasan mong mamura ng mas malutong pa sa chipay. Ano yung chipay? Malutong pa sa chipay. Hindi ko alam yung chipay. Ano ba yun? Taiwanese food? Kaya bang nito? Sa buhay champion? Pre, kilala mo ba kaharap mo? Huwag ka masyadong maangas. Kaya ka lang naman nag-champion kasi nanalo ka sa finals. Parang base sa mga linyang binibitawan ni MZite, ito ay friendly battle lang for entertainment purposes only para sa mga kababayan natin doon sa Taiwan. Kumbaga, kung makikita mo naman, kumbaga jokes lang, hindi talaga totoong nagbabardagulan sila. Kumbaga, para silang nag-light sparring. Pero sa PSP, finalist lang to. Yung tournament, dahil busy ako, tumanggi ako. Papaisip nga ako magiging finalist ka kaya kung sumali ako? Kasi nung tinanggihan ko yung bati na mayaman, ang ipinalit, si Badang! Hanep. Pero kung nagkataon, nanalo ako sa round 1, tumanggi pala si MZite doon kaya napasok si Badang. Akala ko talagang pinasok nila si Badang Pero kung Badang ay MZite, mangyayari nun MZite versus Akata sa round 1. God damn! Magandang laban yun. Kasagsagan ni Akata nun.
kumbaga maingay yung pangalan ni Akata noong mga panahong yon dahil kakatapos lang yung issue niya sa Flip Top, 'di ba? Kung maalala niyo nga yung laban niya kay Poison. Yun yung huling laban niya sa Flip Top. At yun din ang dahilan bakit natanggal na siya sa liga. Hindi ako yung kalaban mo sa round 2, yung possibility ganito kalapit. Kasi kung usapang tournament, puta malatanos na yung gauntlet. Na kapag tumarget, winter is coming, panic buying, sanay na itong umubos ng bracket. Kasi kung usapang punches, one of Panic buying, sanay na itong umubos ng bracket. the riches. Yung mga linya babakat na parang heat press kahit yung distance na may inches. Pangginis yung quickness at yung sakit, matatama miskin ang 6 cents. Kasi kahit third eye na bulag, hindi ako mag-iiwan ng weakness. Kit, Flip Top o Durugan, isa lang ang sasapitin sa akin sa duelo niyan. Parang time difference, kay Pilipinas o Taiwan, pareho lang. Tumayo na malayo para sa mga kababayan at ako'y masilayan yung muli. Sulitin mo na ilang minutong nakatayo kasi nakahiga ka ng uuwi. Medyo, kumbaga medyo nagbi-build up na si Emzite ng mga bars niya. Medyo nagpapakita na rin siya ng aggression sa first round niya. Pauna lang to ng bars na walang awa. Hanggang dugo mo ay maglawa. Hindi lang to basta yawa. Malabong pakitaan ko ng awa. Hindi ka titigilan na sa oras na madakma ko ay kawawa. Wala tong tirador ng timog sa tirador ng wawa. Miski isa walang nakuha. Ano yung wawa? Sa Pilipinas, iba yung wawa, di ba? Tirador ng wawa. Hindi ko, kagaya ng sinabi ni Emzite, maski isa walang nakuha. Ako, wala akong nakuha doon. Kanina, malutong pa sa chipay. Feeling ko, Taiwanese term yun. Pati itong wawa. Tirador ng wawa. Comment down below. Kala mo seryoso no? Tawag ito. Okay. Unang beses ko pa lang daw sa Taiwan. Kala niya yung kanyang igi na lamang. Pasensya na ha kung hanggang Canada lang ako laging naiimbita. Ang ina, underrated talaga yung rebuttal game ni Six Threat, no? Parang sa mga battle niya, laging kada tapos ng round, meron siyang malakas na rebut on the spot. Doon nga, may concert ulit kami dun eh. Hayaan mo, pagtapos kitang i-bodybag, yung katawan mo, isasama ko sa eroplano, papunta doon gago. Tapos yung bangkay mo, i-display para may pwede akong tapak-tapakan pag nag-perform ako sa entablado. Pangalawang beses niya na daw sa Taiwan. Sino may pakialam? Pangalawang beses ko sa Taiwan, pustahan. Hindi niya yun alam. Galing ng mga rebut ni Six Threat dito. Accurate sa mga pinagsasabi ni Emzite. Sabi ni Emzite kanina na pangalawang beses niya na sa Taiwan. Nauna siya sa Taiwan. Ang rebut naman ni Six Threat, ako nga sa Canada ako naiimbitahan. Kaya hindi ako napupunta dito sa Taiwan. Magpasaya daw ng tao. Niwala dyan. Bilat lang ang Taiwanese yung hanap mo. O sige na. Dos Curvos Champion tryouts, achievements mo plenty, pero bakit hanggang ngayon 19 pa rin yung likers mo sa FB? Mission 5, 10, bakit ganyan bro? Nung inad mo nga ako sa Facebook, sabi ko, dami account ko. Minsan kasi may mga account na ganun no? Profile, pangalan ng artist, picture ng artist. Pero pag ang konti ng followers at friends, parang ay, dami account to. Pag nag-live, 10 lang yung viewers. Tapos mga naligaw lang na tao. Pag ako nanood dun, tapos sinapag mo, may hiya pa ako. Hindi ko maintindihan saan ba galing yung 19 lang followers ni Emzite. Sa pagkakaalam ko may malaking Facebook Facebook page si Emzite kasi ang tagal na niyan eh. Parang nagamit din ata ni Cripply kay Emzite yun na konti nga lang daw yung likers. Ikaw lang yung kilala kong champion na yung likers 94. Kakulit ng Facebook na ito no? Buki ng ina.
Pag yan nahak ng Bombay, lugi pa sila. Ikaw yung public figure na yung public hindi ma-figure kung bakit ka public figure. Para di mo yata alam. Nung binubuk niya tayo ng ticket para pa Taiwan, ito yung sabi ni Madam, 6th Street Business Class. Enzyme, may barko kaya sa araw na yan? Biruin mo yon, kasama ko sa aeroplano mga businessman o kaya artista gagi. Tapos ikaw kasabay mo sa biyahe mga parcel ng Shopee. The Joker side of 6th Street is showing up. Pre ng feeling. Meron yung deep meaning. Kulang na lang ibalot ka ni Ma'am Erling para free shipping. De. Yun yung mga senyales na huwag kang sikat-sikatan dyan, pare, mukha ka lang tanga. Bilang tropa, ako mismo magsasabi, hindi ka nila kilala. Dinaan ko naman sa shipping yung topic, di ka nakadama. Yung sinabi nilang maligayang pagdating, huwag kang papadala. Free shipping pagdating, huwag kang papadala. Parang huwag kang masyadong maniwala. Tapos shipping, padala. Galing. Kumbaga, kahit friendly battle siya, hindi sila nag-fail na maging entertaining sa mga kababayan natin doon sa Taiwan. Ito yung, kumbaga, for show, exhibition match na maganda pa rin. Plus, kumbaga yung glimpse na makikita natin sa kanila, glimpse no? Kumbaga ito yung, kumbaga magkakaroon tayo ng konting idea na paano pag naglaban talaga sila ng totoo. Siguro medyo hawig sa ganitong dating, pero flip-top setting. Pakiyabang naman ni Hubert Floyd. Pinagbarko daw ako. China Airlines, bitch! Tanginan to. Business class. Ulul, nakita ko maigay mo sa aeroplano, nakaganto. Di ka nga makatambay kasi ang laki ng katabi mo. Sa mukha mo bakas na galit, Joe. Ang yabang mo, sa upuan daw, pwedeng gumiga. Natural! Boarding gate yun! Sa boarding gate ka pa lang eh. May mga natutulog nga dun eh. 19 daw likers ko sa FB. Bagong Facebook nga eh. Bago pala kasi yun. Ikaw naman oh, 6th Street oh. Kaya kita inat. Dinisable ni Mark Zuckerberg. Kaya yung angle mo ay fake news. Eto rito, meron ako almost 300,000 subscribers at followers. Ikaw nga, wala pang 200,000 followers mo sa Facebook. Numbers pa lang yan. Hindi mo na kailangan ma-confuse. Huwag na natin isama yung monthly stream sa music at huwag na natin pag-usapan yung views. Palagi ka na-invite sa Canada? Rebuttal pa rin to eh. Rebuttal niya pa rin sa 19 likers, tas yung pinagbarko, business class. Saludo sa pagpapalaganap ng hip-hop sa ibang bansa o kahit sa ibang liga, bro. Pero sa oras na hindi ka na nila inimbita, isa lang ibig sabihin yan, na-approve na yung visa ko. Rebuttal din doon galing sa Canada line ni 6th Street. Halos isang minuto mahigit ata nagre-rebat si MZite, tapos ito freestyle to kasi yung mga angles kung ano yung sinabi ni 6th Street yun yung exact na nire-rebat ni MZite, so feeling ko on the spot siya. Alam nyo ba na si Hubert Floyd ay may bagong hobby? Ano? At yun ay ang mag-boxing kasama si Zack. At least alam nyo na. Puta, hindi pa nagsisimula yung kasparing mo, tagilid na yung lahat. Kung di nyo pa alam, si Zack Maestro ngayon ay ano na, kumbaga healthy living, nag-workout, nagba-boxing, at minsan nakikita ko sa story ni Zack na magkasama sila ni 6th Street nagte-training ng boxing. Mga lakatang sporty. Yan ay bihira nyo lang mahanap. Sa kanya
ngayon na lang kayo makakakita ng mga healthy living na bumabata. Nakakagulat pa yung mga yan. Nung minsan bigla akong narinig, akala ko magbabalibol kasi nagtatanong sino daw magsaserve. Tapos minsan swimming sa tabing dagat. Si Blooper Floyd kasama. Mag-iihaw pa yan ng bangus. Pagtapos isang oras, yung bangus buo pa. Pero yung oil, wala na. Ang lalakas ng... Yung mga banat nila pareha sa battle na to, light lang pero entertaining pa rin. Kumbaga laban pa rin. Kahit medyo alam mong hindi ganun ka seryoso yung mga angles. Medyo kumbaga light lang yung mga angles, pang asaran lang. Pero kumbaga tumatama sila parehas eh. Amat! Parang hindi napapagod. Trip niyan, rumenta magdamag, tas magpapauwi ng mga tanong. Mga habol ng aso. Mga utang sa tindahan. Marlboro Green tsaka Red Horse din. Tas pagbitin sa amats, biglang umutang ng gin, pulutan, Lemon Square. Balita ko. Pagdating mo pa lang daw dito, puro ka na pag-aamok. Nag-i-skandalo sa 7-Eleven ng Taiwan, naghahanap ng baka colt. Yan ang baka colt mo. Ano yung baka colt? Ito, lalo Taiwan, wala akong alam talaga sa Taiwan, maliban sa gusto ng bawiin China yan. At isa sila sa producer ng microchip. Ewan ko, ano yung baka colt? Naghahanap ng baka colt. Yan ang baka colt mo. Baka colt? 7-Eleven? Ang ina mo walang ganun. Ano kala mo, ikaw lang marunong mag-joke? Oh, tali ka ngayon. Tinutukoy niya ba dito yung convenience store na mura yung mga prices ng goods, tapos parang imitation siya. Kunyari Yakult, baka Colt, parang ganun. Kunyari Dato Puti, parang ganun eh. Parang ini-imitate nga yung mga brands, ganun yung Dali, ganun yung ano nila. Kunyari Magic Sarap, gagawa sila ng ibang brand name pero same ng packaging. Speaking of stores, alam niyo ba maraming mga outlets sa stores dito? Nike, Puma, marami, di ba? Nalibot ko sa paggagala. Sakto, mababait yung mga staff ng Pinay Boulevard. Gusto mo, kasama ka. Madam, yung Nike store, yung paro mo, pwede siya doon para makapili na maayos. At may bilin lang ako, please lang, wag niyo siyang hayaan tumambay sa harap ng mga running sapatos. Ito naman, andito ka na sa Taiwan, ang dami ng pamorma dyan. Imbis pang basketball bilhin mo, try mo naman mag-Jordan 1. Sa Facebook. Ina mo, sige, mag-ulo lang tayo. Total tong pagkakataon na to, ay paminsan-minsan. Pag hinak daw ng Arabo yung Facebook ko, lugi daw sila. Grabe ka naman insan. Ito, freestyle na to sa pagkakano. Pag ako huwag ng Facebook mo, papalitan ko yan ng pangalan. Hindi mo ako mabibigilan. From Blooper Floyd Kagampang, gagawin ko lang Bisayang ng bibimbang. Bimbang. Diba kasi bembang yung term dito ng sex. Tapos sa Bisaya, bimbang. Ay. Kaya, 200k lang daw, 200k lang daw yung page ko sa Facebook. Malamang nahack yung una kong page eh. Na dapat, alam mo yun, mga 500k na, nang di nang vlog ah. Tangina na, parehas lang pala kayo nahack eh. Mga Facebook nyo lagi na lang nahahack. Huwag kang sobrang proud. Tsaka, paano ka ma-approve ng visa sa Canada? Eh, pinakamalupit mong English, there's one name you can Props kay M-Zite sa pag-acknowledge nun. Kumbaga, pag matagal ka na rin sa scene, kumbaga kahit good lines ng kalaban against you, pag good lines talaga, ma-appreciate mo na rin eh. Kumbaga, it's part of the game. Ma-appreciate mo din yung line ng kalaban. Yabang, usapang boxing, yabang neto. Sige, kahit tawagin mo yung kilala mong pinakamalupit na boksingero. Anong gagawin ng jab-jab nyo? Babariling ko na kayo pareho. Bad take from Sixth Threat. Yan yung ano eh, yan yung katwiran ng mga hindi nagte-training or hindi
hindi health conscious or hindi nag-enhance ng katawan ba, hindi nag-workout. Ang silbi ng muscle, ang silbi ng boxing mo pag isang bala ka lang, tapos pag pogi, maskulado, bading. Ganun yung ano ng Pinoy eh. Yun yung logic na ginamit ni Six Threat dito. Yung babariling ko lang kayo pareho. Parang ano, sayang trading mo, babariling ko lang kayo. Para sa akin, no, nakakatawa para sa kanila, pero parang lagi ko kasi naririnig sa mga ano yun, tambay na hindi nagwo-workout. Tangina, kahit anong boxing mo dyan, babariling ka lang. Parang ang bobo pakinggan. Ano masabi nito? Ano masabi nito, Nicky? Drugs. Ako nga drugs. Alam mo pare, proud ako kahit walang shabu, nagawa kong magkampiyon. Kaya isipin mo na lang yun. Paano pa kaya kung nagsasabo ako? Malamang lahat kayo dito, pinagsasabay ko na ngayon. Kapok eh, no? Sino Bisaya dito? Kinwestiyon siya nung kalaban niyang si Zenlook sa pagkiklaim niya ng Bisaya. Ito yung sagot niyo. Pagiging Bisaya ako nasa dugo, wala sa salita. Pagkat hindi ako lumaki sa Bisaya. Hindi ka lumaki sa Bisaya? So hindi na naman na ikaw Bisaya na ngayon. Yun, kung di nyo alam, yun ay gumawa siya ng variation sa linya ni GL na joke lang, wala na ako pera na ngayon. Ako'y bumabaon, bibigyan kita ng 1,000 para na ipapasahin mo doon. Joke lang yun, wala akong pera na ngayon. Para yung Bisaya ethnicity ha, dapat sinabi mo lumaki sa Kabisayaan. Tangi ka. Ako nga, Bisaya ako pero marunong ako. Tangina, yung iba, dati ko pa nababasa yun na ang Bisaya, ethnicity. Yung iba kasi ginagawa nila, race. Race daw ang Bisaya. Alam ko parang Filipino race. Tapos, ang Bisaya, uri siya ng Pilipino. Tama ba? Kayo, sa pagkakaalam ko, yun nga, race is Filipino. Bisaya ay ethnicity lang. Kung magsalita ng Manila, nakakainis. Takin, Madam Ending, gusto ko tuloy itanong, di ko matiis. Ilang taon na kayo dito sa Taiwan? 2 dekada. So, dito ka na lumaki sa Taiwanese. Ano lang yan? Pangga. Ang galing nun ha, ginagamit ni Six Threat yung crowd. Tapos parang kahit anong isagot nun, ma'am, ilang taong ka na, kahit ilan isagot niya, gaano katagal yung isagot niya, parehas lang yung punchline ni Six Threat. Dito ka na lumaki sa Taiwanese. Ang Bisaya, sablay pa mag-English. Yun na, one name you can found, quotable speech, lift up stuff. Meron pa, merches. Alam ko naman pare. Quotable speech. Na di mo nakasanayan, oo. Hindi nakakatalino yung lingwahe, pero yung sa'yo nakakabobo. I mean, but I don't mean to insult you. I was meaning to let you see the whole structure. See, I was blessed with 3 languages. That speaks about culture. I was blessed with 3 languages. That speaks about culture. Judging this battle, but that's 3 L's for you. Oh. 3 languages, 3 L's for you. Damn. I was meaning to let you see the whole structure. See, I was meaning to let you see the whole structure. With 3 languages. I was blessed with 3 languages, and that speaks about culture. That speaks about culture. Ain't no judging this battle, but that's 3 L's for you. Oh. Ain't no judging this battle, but that's 3 L's for you. 3 languages. Galing. Tuloy natin. Naputol lang ng konti. My bad. 文雄哈，年少轻，来朝这里，係嘛？做出樣，細細你再見，我pa rin, no? Nakailang ganun mag-airport. Hindi, joke lang, nabasa ko lang sa airport. Nabasa niya lang sa airport. Pinuupo na ba yung mga paminsang-minsang pagkakamali ko sa drama ng itong gago?
ayos lang, pero ito lang sigurado. Kung hindi ka magkakamali, hindi ka mag-i-improve bilang tao. Pwedeng Bisaya. Sino ulit mga Bisaya dyan? Lolo ko, Waray. Nanay ko, Sogod, Southern Leyte. Sawa ko, Dabaway niya. Kababayan mo, Dabaway niya. Pag kinakapi yung Bisaya sa batin, galit kayo. Tapos pag nire-represent, galit pa rin kayo. Ano ba problema? Hindi pwede maging Bisaya si M-Site. Sila lang pwede maging Bisaya. Hindi yung Bisaya. Ako, never kong itatanggi o ikakahiya na Bisaya ako. Tandaan mo palagi ito. Hindi man ako lumaki sa kabisayaan, at least proud ako sa roots ng lahi ko. So, perfect ka pala. Tatanga ko rin. Yung Taiwanese tao yun, yung language, Mandarin. Lakas ni M-Site. Damn! Tangina, napakita ni M-Site yung rebuttal game niya rin dito. Lupit. Kasi kung 2,000, kahit naman yung dito sa Taiwan ganapin, hindi mo ito maiiwasan. Magkukurus at magkukurus ang landas natin, hindi mo ko palaging maiilagan. Kasi real talk, si Enigma mismo naghamon. Sa tagal ng konfirmasyon na ininakot na bago. Sa paglipas ng panahon, baka ayoko nang pumatin. Ang natatangi mong palusot. Sakto, makakapagtago ka dito gamit yung passport mo na pasok. Na kesyo, ninakaw to kay Enigma ng OFW na pagod. Well, wag mo nang i-justify. Ginawa mo rin ito kay Mot. Ninakaw nga ba ito ng Taiwan sa flip-top o ikaw mismo nag-alok? Parang pinaparo din niya yung linya ni Mot versus Six Threat nung Matira Mayaman finals. Ninakaw nga ba ito ng PSP sa flip-top o ikaw mismo nagdamot? Kasi si Anig pa nagtanim, si Chad Barak lang nakinatang. Sa kakaiwas mo mamen, napunta pa tayo ng ibang bayan. Magsisisihin ng mga kababayan, sobrang asikaso ni hindi tayo pinahirapan. Magsisisihin ng kababayan, sobrang asikaso ni hindi tayo pinahirapan. Kung saan-saan pa nakarating, kaya nga tayo ang tour na kinailangan. Tapos, magyayabang na kayo siya doon magbubuhat sa battle. Eh basta flip-top din natin gawin na nahambugan mo, subukan natin. Official din kitang inahamon sa bagay na pinagdamot mo nga rin. Pagtapos neto, barbecue mo sa kanya, magpulusan tayo ng kanin. Pero kidding aside, sa harap ng mga tao at lente, dilawin natin yung malabo, yan ang hangarin. Kung gusto mong manalo, huwag ka makampante. Kung gusto mong matalo, lumabang ka sa akin. Pakita nyo kung gaano kayo katalas at malikhain sa mga angle. Yayain mo si Mok sa susunod na ahon, tayo naman ng three-way battle. Malupit yun. Three-way battle, M-Site, Six Threat at Mot. Sana lang mangyari, siguro, kung mag-comeback si Six Threat ngayong taon or next year. Tapos parang ang tagal niya nang hindi bumabattle sa flip-top magmula nung Matira Mayaman. Hindi na siya nakabalik pa ng flip-top. Pero feeling ko naman, Pakus Ganay next year. Posible. At bago matapos to, maraming salamat. Madam Ernie Shaw, Pinoy Boulevard, Chad Barak, sa inyo lahat. At ako inyong na-invite. Sa mga kababayan na pumunta, maraming salamat. Ang karamdam. Di ba ito ka rin, mag-drive? Kung hindi ka nasagad, at least nakakita kayo ng God na na-crucify. Itong DDS at durugan dos ng suicide. Lakas! Sorry to interrupt you. Pwedeng wait, paki-follow mo muna ako sa aking FB page. At dahil ikaw yung nauna, di na ako magre-rebat para fair din sa'yo, pre. At bilang tropa, bibigyan kita ng isang round na kahit paano seryoso ng konti. Okay?
So promo lang pala tong laban. Ibig sabihin walang talo, di ba? Sa simpleng poster lang na may pangalan mo sa pangalan ko, dun palang panalo ka na. Ginawa na lang nilang promo. Paano? Supot pa yung dala niyan. Walang katunog-tunog yung pangalan. Hanggang promo na lang daw pagkat di ka promote yung kalaban. Kaya nga kailangan niyang iyabang, 2x2, tryouts, isa buhay. Kaya na, di ba sabi niya? Sobrang bothered si brother. Kasi kung tatanggalin natin yung ating mga title, ikaw lang yung di na magmamatter. Tangina. Pero sige, ikaw na super, duper, ultra, mega, battle rapper. Tandaan mo, nilalabas lang yung titulo pag napagkakawalan kang squat, ew. Wala ko sinabi squatter, ha? Isa ako sa most decorated na kampiyon. Lahat ng tao alam to. O hindi mo alam yung decorated, basta lahat ng tao alam to. Di na para ipangalandakan yung titulo, walang nagdududa sa kinatatayuan ko. Sabi mo kay Quickly, dahil sa kanya, nasa baba ka ng poster, mali ka na, mali yata ng sentiment. Kasi kung may pangalan ka, di ka dapat nagde-descend. Di ka dapat nagde-descend. Ako nung kalaban ko si saka si yung aking hatak evident. Kahit lower tier, nadadala kong main event. Pasalamat ka sa Quickly, binuhay ka pa nga. Bulagta ka nga sa Creep, dito sa tunay pa kaya. Madalas pa yung pa-cute sa mga vids. Ano ka, rapper na nagtitinder? Kala mo talaga chips? Sige nga, sample ng pagpipinger. Gumaganto pa yan sa mga clips. Di ka nag-kick-ring, sir? Ganto din hand sign ko sa clips, kaya delikado pag natitrigger. O ano na, boss pa, Chad Parak! Usapan, isang round na seryoso kahit pa paano. O para sa'yo, ito'y buhay na mano. Biruin mo yung Parak pa yung tumawag para lang sa tirador ka ipatrabaho. Pero salamat sa mga pumunta. Suporta ninyo grabe. Kay Madam Erlene, kay Chad Parak at sa buong Pinoy Boulevard. Mabuhay kayo palagi. Sa MZ, isa po sa dapat yung hangaan. Salamat sa iyo pare. Salamat di ka ng damay, pamilya, at saka huwag ka naman bababae. Friendly battle. Okay na? Napaka-solid na friendly battle. Sana bumalik na si Six Threat sa flip top. Maraming excited sa mga match-up na pwede niya pang gawin. Pwede naman. Takos ka na tayo. Sige na. Kung napanood nyo pa hanggang dito, maraming salamat.